Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitri. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon at 2 linggo na lamang po ang natitira at magtatapos na ang pangliturhiyang kalendaryo natin sa ating simbahan sa pagtatapos sa darating na November 22 o 23 sa pagdiriwang ng Kristong Hari at sisimulan pa sa panahon ng Adbyento. At ang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating. Kaya ang mga tema ng ating pong mga pagbasa sa mga susunod pang mga araw ay patungkol sa paghahari ng Diyos, pagdating ng anak ng Diyos. Kaya ngayong araw nito, narinig natin na muli sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad na ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa panahon ni Noe, panahon ni Lot. No? Kung babalikan natin ang kwentong iyon, medyo nakakatakot kasi disaster. Panahon ni Noe, ilang araw na umulan, 40 araw, 40 gabing umulan. Pero sila rin naman noon ay pinaghanda, binalaanan. Sinabihan sila na maging handa pero hindi sila naging handa. Bagkus ay
nagpatuloy sa inuman, lasingan, pag-aasawa. Pero nung dumating ang ulan, doon sila nabulaga. Sarado na ang pinto ng bangka, no? At lahat sila ay nalipol, at sino ang naligtas? Ang naghanda. Ganun din sa panahon ng Sodoma at Gomora, sino ang naligtas? Yung nakinig sa paalaala ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, ang sabi dito, napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala o sadyang hindi kumikilala sa Diyos. Namamangha sila sa mabubuting bagay sa lahat ng bagay sa daigdig na ito. Marami, malayo-layo na rin ang na-discover ng tao, pati ibang mga planeta, ibang mga bituin, na-discover na, pero ang lumikha ng lahat ng ito, hindi niya ma-discover. Kaya kahangalan para sa isang taong hindi kumikilala sa Diyos. At ito yung isang maganda rin na mapagnilayan natin dahil sa sinabi ng ating Panginoon, no, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Pero nawa hindi tayo maiwan doon sa takot, no? Kasi parang nakakatakot naman ito. Pero hindi ito binibigay ni Kristo para manakot, kundi tayo ay para maghanda. Yung mabuhay tayo, maghanda. Kasi alam naman, no, sinasabi sa atin lagi na darating ang katapusan, darating ang wakas, darating ang Panginoon. Pero yun nga, imbis na maghanda, natatakot tayo. And ginagamit natin yung para yung context, out of context na you only live once. Kaya sige, mabuhay ka, magwalwal ka, mag-enjoy ka, tikman mo lahat sa mundong ito kasi sayang ang buhay. Yun nga lang, lahat ginagawa na natin sa mundong ito maliban sa kilalanin ang Diyos. Ang pinakamahalagang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon, pagdating ng wakas ay yung inaalam natin at tinutuklas natin ang hiwaga ng Diyos. Sa taong kumikilala sa Diyos, hindi ito matatakot sa pagdating ng wakas. Pag sinabing kukunin ng isa, iiwan ng isa, kung sino ang kumikilala sa Diyos, yun ang kukunin. Kung hindi, alam na ang mangyayari sa atin. So, mas mainam, nawa, pahintulot ng Diyos, lahat tayo narito, lahat ng kumikilala sa Diyos, kunin niya. At wala sana tayong makita na maiiwan dito. Kaya sana habang naghihintay tayo, enjoy natin ang buhay, maging masaya tayo sa buhay, habang nagbibigay din tayo ng buhay sa iba. Hindi lang tayo dapat mabuhay sa sarili natin, sikapin natin makapagbigay ng buhay sa iba. Amen.